Sumusobra na talaga ang China Coast Guard. Tuloy pa rin ang pambobomba ng tubig. Bumangga ang ating bangka sa barko ng China. Nakakabahala ang sunod-sunod na pangyayari sa pagitan ng Pilipinas at China. Isa sa mga pinakabagong kaganapan ay ang di makatarungan na paggamit ng water cannon ng China laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Sa likod ng isyung ito ay nagtatago ang hindi lang banta sa seguridad, kundi pati na rin ang patuloy na pagtatangkang pag-aangkin sa teritoryo sa West Philippine Sea. Ano nga ba ang nasa likod ng pangyayaring ito? At bakit ayaw tumigil ng China sa pagpipilit makuha ang kabuuan ng sinasabi nilang South China Sea? China Coast Guard, binomba ng water cannon ang mga barko ng Pilipinas. Yan ang ating aalamin. Ang Chinese Coast Guard ay naglunsad ng atake gamit ang water cannon blast laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas noong linggo, kung saan isang sasakyan ay binangga. Ano paman, nagdulot ito ng pinsala at nalagay sa panganib ang mga Filipino crew members. Ang insidente ay nangyari sa isang islang matatagpuan sa South China Sea. At ito'y naganap isang araw matapos ang katulad na pangyayari sa isa pang di pagkakaunawaan ayon sa mga opisyal ng Pilipinas. Matapos ang kamakailang pagtutunggali malapit sa Second Thomas Shoal, agad na naglabas ng pahayag ng pagkondena ang Pilipinas at ang kanilang kasunduang kaalyado, ang Estados Unidos. Sa nasabing lugar, 2 supply boat na operated ng Philippine Navy at 2 Philippine Coast Guard escort ship ang naglayag upang maghatid ng pagkain at iba pang kagamitan sa mga sundalong Pilipino. Ang layunin ng misyon ay ang magbigay ng supply sa isang Navy ship na matagal nang nakatambak na naglilingkod bilang territorial na outpost sa nasabing lugar ng Second Thomas Shoal. Sa isang pahayag mula sa isang task force ng gobyerno ng Pilipinas na may kinalaman sa mga alitan sa teritoryo, ipinahayag ang matinding pagkondena sa mga kilos ng China sa Ayungin Shoal. Ang pahayag na ito ay naglalaman ng pangangailangan na itigil ang mga di makatarungan at mapanganib na hakbang ng China laban sa lehitimong pagpapalitan at pag-aari ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ang mga aksyong ito ay itinuturing na nagdadala ng panganib sa buhay ng mga Pilipino na sangkot sa nasabing teritoryo. Sa paggamit ng Filipino na pangalan para sa Shoal, ipinapakita ng pahayag ang pagbibigay halaga sa pambansang pagkakakilanlan ng lugar na ito. Ang Ayungin Shoal ay ang tawag ng mga Pilipino sa nasabing teritoryo at ang task force ay naglalabas ng malinaw na pagtutol at pangangailangan para sa katarungan sa pang-internasyonal na komunidad. Ipinapahayag din ang pag-aalinlangan sa sinseridad ng China sa kanilang mga tawag para sa mapayapang usapan at hinahanap ang responsableng pagganap mula sa China bilang miyembro ng pandaigdigang komunidad. Ang mga opisyal ng Pilipinas naman ay nagpapahayag ng malalim na pangangamba hinggil sa mga kilos ng People's Republic of China or PRC sa Ayungin Shoal. Ipinapaabot ng pahayag na ang paraan kung paano isinasagawa ng PRC ang mga kilos na ito ay tila isang sistematikong pagganap na nagdudulot ng pangangamba at agam-agam. Sinasabi din na ang ilegal at hindi responsabling kilos ay nagpapakita ng pagtatangi sa mga hakbang ng China na labag sa batas. Ipinapahayag din na ang ganitong mga kilos ay hindi lamang nagiging sagabal sa mapayapang usapan, kundi naglalagay din ng malaking agam-agam sa sinseridad ng China na maging isang mapagkakatiwalaang kasapi ng pandaigdigang komunidad. Mula kay US Ambassador Mary Kay Carlson, ipinahayag niya ang malakas na suporta ng kanyang bansa sa Pilipinas at sa kanilang mga kaalyado, kasama na ang mariing pagkondena sa patuloy na mga ilegal na mapanganib na aksyon ng People's Republic of China or PRC laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Sinasabi niya na ang pagiging aktibo ng China sa ganitong uri ng mga kilos ay hindi lamang nakakasira sa regional na kapayapaan, kundi nagdadala rin ng mga banta sa malaya at bukas na Indo-Pacific. Ang Chinese Coast Guard ay nagsabi na kanilang ipinapatupad ang kontrol ayon sa mga batas at regulasyon noong linggo laban sa 2 sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard, kabilang ang isang opisyal na barko at isang supply ship na nagtatangkang maghatid ng materyales sa konstruksyon sa Second Thomas Shoal. Sinasabing binabaliwala ng isang barkong Pilipino ang mga babala at paglabag sa pandaigdigang regulasyon. Sa pag-navigate nito ay biglang nagbago ng direksyon sa isang di-profesional at mapanganib na paraan at sinadyang binangga ng isang barkong Chinese Coast Guard.
Ano pa man ay nagdulot ng gasgas. Ang mga sasakyang pandagat ng China na nakapaligid sa Second Thomas Shoal ay naghadlang sa mga sasakyang pandagat at supply boat ng Pilipinas sa isang matagal ng pagsusumikap na kontrolin ang mainit na di pagkakaunawaang ito na inaangkin ng parehong bansa. Ang di makatarungan na pag-atake ng Chinese Coast Guard gamit ang mataas na pressure na water cannon blast ay nagdulot ng malubhang pinsala sa makina ng Philippine supply boat na ML Kalayaan. Ang supply boat na ito ay naglalaman ng mahahalagang kagamitan at pangangailangan para sa sundalong Pilipino ay napilitang bumalik sa kanluraning lalawigan ng Palawan matapos mawalan ng kakayahan dahil sa nasabing insidente. Hindi lamang ito nagdulot ng pagkawala ng supply kundi nagtangkang isalba ang buhay ng mga crew members na naapektuhan ng di inaasahang pangyayari. Sa pangalawang insidente, nasira ang mast ng isa sa dalawang Philippine Coast Guard escort ship, ang BRP Cabra, dahil sa malakas na tama ng water cannon blast. Ito ay naglalaan ng seguridad at suporta para sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at ang pinsala sa mast na ito ay naging bahagi ng malawakang epekto ng pag-atake. Ang kahandaan ng mga Pilipinong sundalo at Coast Guard ay naging mas mahaba dahil sa mga ito. Samantala, ang isa pang supply boat ay binangga ng isang barkong Chinese Coast Guard. Nagtagumpay itong makaiwas at magmaneuver palayo mula sa insidente. Gayunpaman, sa kabila ng pangangakalma na nagtagumpay itong ihatid ang mga kagamitan sa Second Thomas Shoal, ang mga pangyayaring ito ay nagbibigay linaw sa panganib at pagtangkang kontrolin ng China ang nasabing teritoryo. Ang mga kaganapang ito ay nagpapakita ng masusing pagsusumikap ng Chinese Coast Guard na pigilan ang lahat ng pagkilos ng Pilipinas sa nasabing mga teritoryo. At ito'y nagiging bahagi ng isang patuloy na alitan na nagdadala sa malubhang tensyon sa rehiyon ng South China Sea. Ang pangyayaring ito ng China at Pilipinas ay naglalantad ng masalimuot na realidad sa teritoryong pinag-aagawan. Malalaking barko at mga infrastruktura ang kasalukuyang tanawin sa West Philippine Sea. At pagpapatunay ito ng intimidasyon at impluwensya ang kanilang pangunahing sandata upang sindakin ang mga bansang sinusubukang sila ay kalabanin. Ang pagtaguyod at paglaban sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay hindi lamang para sa bansang Pilipinas, kundi para sa prinsipyong pagkakapantay-pantay, pangkatarungan at kapayapaan sa buong rehiyon at sa buong mundo. Ito ay isang pagsusumika para mapanatili ang patakaran ng internasyonal na batas at kaayusan sa mga karagatan nang may respeto sa kani-kanilang teritoryo at may pagtanaw sa mapayapang solusyon. Ano ang masasabi nyo sa ginagawa ng China sa Pilipinas? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video at i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!